Sa mambalita para dito sa team ng Green Archers, pagkatapos ma-injury ni Amos, no? MCL ang kanyang natamo. Kahapon naman, kagabi, sa laro nila versus UE, ay masamang balita ang inihatid dito sa manlalaro, magaling din na manlalaro ng Lasal Green Archers na si Kian Baclaan. Magandang araw mga kators, mga katosis, mga katokis. Welcome po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, at dumako na po tayo sa ating mga updates tungkol dito sa mga teams, sa mga laro, team standings at upcoming schedules sa patuloy pa rin nagaganap na UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Maraming nangyari, maraming mga reaksyon, etc. etc. Tunghayan na nga natin mga kabayan, eto na po. Okay, simulan na natin ang ating updates dito sa UAAP Strength in Motion Hope in Action Season 88. Unahin natin yung first game, umabot po to sa overtime. Game results: first game between the De La Salle Green Archers and the UE Red Warriors, 111 to 110 overtime, plus a controversy, plus bad news para sa DLSU Green Archers, Okay, ano ba mga side issues dito mga kababayan? Bagamat panalo ang Lasal, 111-110, munti ka na dahil majority of the game lamang ang UE. Kala nga na marami, panalo na UE, nasilat pa ng Lasal eh. Okay? Ang naging turning point dito sa larong ito ay yung unsportsmanlike foul na itinaw kay Lingo-Lingo. Okay? Na ito naman ay ikinagalit ng coach nila, si Chris Gavina. Okay? Nung after nung game, nagpa-press con or may post-game interview, pinagmumura yung binatikos yung officiating, yung tatlong referee raw, tut, ganyan. Pinagmumura. Okay? So, tinawagan ng unsportsmanlike foul yung si Lingo-Ligo na siyang dulot naman ng masamang balita dito sa pagkaka-injury ni Kian Baclaan. Kasi doon sa review, doon sa replay, tinamaan sa tuhod yata, kung di ako nagkakamali, tinamaan sa tuhod or sa bandang bahagi ng tuhod. MCL ang diagnosis. Okay? Tinamaan si Kian sa bandang tuhod, At ayun, inilabas nga siya naka-stretcher dahil hindi siya makalakad Okay? So, una-una we wish Kian Baclaan speedy recovery, hindi naman natin gusto na kahit sinong player ay magtamo ng injury na ganong kalala. Okay? So speedy recovery dito kay Kian Baclaan. Ngayon kay Chris Gavina naman, ang ko naman dyan, ang point of view ko naman dyan, huwag na niyang murahin yung referee. Okay? Ganyan talaga sa sports. Okay? Breaks of the game minsan. Okay? At yung pagtawag ng unsportsmanlike foul, ang alam ko dyan okay, sa FIBA rules, sinasadya mo kay hindi, basta medyo may tinamaan sa, you're not after the ball, kaya sinasadya mo kay hindi, natamaan o tinamaan mo, yung ibang bahagi ng katawan na ikina-injury o ikinasakit, nasaktan yung kalaban mo, yung opponent mo, tatawagan ka talaga na referee na ganun. Okay? So, yun ang pagkakaalam ko mga kababayan. Kayo, yung
baka meron kayong mai-share na information dyan, no? Pero yun ang alam ko sa FIBA, no? Whether intentional or unintentional, yan ay tatawagan ng referee. Alright? Nonetheless, 111-110 is the final, or was the final score, okay, for this particular game. Best player, nung umalis, nung nawala si Baklaan, Jacob Cortez took the cudgels to pick up, no, the win for the Green Archers. Jacob Cortez with 26 points, 5 assists, 4 steals, 10 out of 18 from the field, plus a big 3-point shot, no? Na nagpalamang sa kanila. Kaya lang umabot ng overtime, Okay? Pero stellar performance by Jacob Cortez, no? Okay, second game naman tayo. Eto. Nung bandang last 2 minutes na lang medyo lumamang ang UST rito, no? Pero tabla nung close game nung una. Okay? 80-80 yata yung una. Dalawa lang ang lamang ng UST, no? Pero umalagwa ang Growling Tigers hanggang sa nanalo na nga sila over the FEU Tamaraws 92-80. Okay. Yan po. Ang best player natin, Nick Cabañero, 14 points, 8 rebounds, 4 steals. Ayan mga kababayan. Which leads us to the team standings as of October 16. Eto na. Alright, sharing the top spot, the UST Growling Tigers and the NU Bulldogs at 5-1, followed by the UP Fighting Maroons and the Ateneo Blue Eagles. Pareho po silang may 4-2 record. At their lonesome, 3-3 ang Green Archers, ang DLSU LaSalle Green Archers. Okay? Nasa bottom 3 naman ang Soaring Falcons, ang Adamson Soaring Falcons. FEU Tamaraws absorbs its 5th loss and they yet to have a win, no? Ang UE Red Warriors at 0-6. Okay? Pero tingnan natin, makaisa sila. Okay, makakaisa rin yan. Okay. So, yan ang ating team standings. Okay. So, halos matatapos na itong first round, mga kababayan. Okay, tingnan natin ang mga upcoming games natin. Ito, finishing games na to. Kasi, tingnan nga natin. 6-6-6, oo. Tig-anim na to eh. So, final games na nitong mga teams na ito. Itong mga nakaschedule ngayong Sabado at Linggo, October 18 and October 19. October 18, sa Smart Araneta Coliseum at 2 p.m., you have the Ateneo de Manila University Blue Eagles going up against the NU Bulldogs. Maganda to. Okay? And at 4:30 p.m., Adamson Soaring Falcons versus the UST Growling Tigers. At sa Sunday, sa 19, Smart Araneta pa rin tayo. Okay? 1:30 p.m. UE Red Warriors tatangkaing makakuha. Nako, labanan pala ito ng mga nasa ilalim, chance na ng UE ito. Okay? UE Red Warriors versus the FEU Tamaraws. Okay? And at 4:30 p.m., DLSU Green Archers versus the UP Fighting Maroons. This was the matchup last year sa championship, Alright, sa Smart Araneta po yan. Sa mga manonood ng live, mga katokers, mga katoshis, hiwalay po ticket niyan. Ibig sabihin, pagkatapos ng UEFEU game, palalabasin lahat, bibili po kayo ng hiwalay na ticket para sa LaSalle versus UP. Okay? So, LaSalle versus UP, hiwalay na ticket po yan. Hindi po yan yung continuous na pag nakabili na kayo ng UEFEU ticket, dire-diretso na pwede ng second game. Hindi po ganon. Pagkatapos ng UEFEU, labas lahat, ibabakantihin yung Smart Araneta, papapasukin yung mga may tickets ng LaSalle at UP. Okay, alright. So, yan lamang po. Hanggang dito na lamang po siguro mga kabayan ang ating updates
tungkol dito sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Alright? Hanggang sa muli pong updates mo natin, dito na po tayo tumutok sa Talking Toshi Sports. Sa mga bagong pasok, kung hindi po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel and like and follow our Facebook page, Talking Toshi Sports. Salamat po ng marami. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye.